Hello everyone. Welcome to my channel. This is Reggie RR Blog. My life after I lost my only child, my baby. She is my everything. She's my life. Anyway, yan siya sa mga bago pa lang na nanonood, I will introduce to you my baby, my beautiful baby. I lost her almost 3 years na, kaya it's so sad. Kaya it's not easy. Akala ko noon habang tumatagal, mayuyus kami, but hindi pala. The yung the more na na mamimiss mo pala ang tao pagka ganun nakatagal na hindi mo nakikita, pero parang sa feeling namin parang kahapon lang, wala pa rin na-change sa nangyayari sa sa feeling namin. But anyway, like I said, we are surviving kahit na maraming mga surprises. Anyway, I'm back to like I said, back to normal na naman ako because I have to. Wala tayong choice but to keep going. Kahit pa paano, back na rin ako sa trabaho ko. Kailangan ko ng magtrabaho ng regular like before, kahit na siguro mga 75% ng better itong kamay ko, pero hindi pa rin pantay, di ba? O tingnan nyo, ang pangit. Kaya nga naka long sleeve ako pagka siyempre malamig-lamig pa naman dito, but anyway, gumaganda na kasi malapit na yung spring namin. Anyway, before we start, I would like to say thank you to all my subscriber. Marami akong subscriber ngayon kasi I'm trying to, help my videos, my content para ma-establish naman kahit papano, nabibisi ang utak natin. Yun na lang ang way natin para mag-keep going, at kung may awa ang Diyos na makapag-retire ng early, so at least we have something na magagawa sa buhay kaysa naman sa wala tayong plano, kailangan mag-busy kasi lalo na kami, nasanay kami na very busy. Dito sa Amerika, ganito ang buhay. Busy kami, kaya kung minsan hindi mo napapansin, tumatakbo yung panahon, akala mo hindi ka tumatanda, magugulat ka na lang na eto ka na, matanda ka na. Parang before, when I was young, andyan pa ako sa Pilipinas, yung tingin ko sa mga 40 years old is very old. Ngayon, imagine 60 na ako. Nakalimutan ko na yung mga edad na andito na pala ako sa ganitong age. But anyway, nakakalungkot kasi tumanda kami ng malungkot kasi ang situation namin is parang parang kumbaga mas masahol pa to sa masahol kung ano man ang sakit na ibinigay sa mga taong may sakit. Kami kasi iba yung sakit nararamdaman namin dahil sa pagkawala ng anak namin. But anyway, ganun talaga. So, we're just trying to keep going kahit na hindi madali. We have to. Ginagawa namin ang mga bagay na yan dahil wala namang ibang pwedeng gawin kundi mag-keep going talaga. So anyway, ang topic natin today is all about my buhay dito sa Amerika. Ang buhay dito sa Amerika, para bang everyday is, siguro ganyan din sa inyo diyan, kasi dito parang hindi lang naman Amerika hindi lang naman Pilipinas yung talagang napapansin mo yung hirap ng buhay. Kami dito, the same thing. Iba talaga ang buhay ngayon compare noon. Kahit mahirap noon, parang hindi mo pansin or maybe pareho rin.
Siguro, para sa akin siguro dahil sa marami kaming, nawalan kami ng gana sa everything kaya parang ang tingin namin parang lahat, walang excitement. But anyway, marami rin, ang ano lang, talagang everything is so expensive now, hindi katulad noon na, kahit papaano puwede kang kumain ng $5. Ngayon, parang yung isang taong kain mo ngayon is like masuwerte ka kung, hindi mag-over ng $20 para bang imagine ang laki ng ilang doble sa mahal ng bilihin from, before. But anyway, like I said, kami, katulad namin, kahit papaano nakakapagtrabaho kami, pero ang hindi naman ang nakakalungkot naman is nagtatrabaho kami only for bills, lalo na pagka ganitong wala ka ng drive sa buhay. Para bang before I don't mind working like kahit 24/7 I can, I have a lot of energy. But ngayon hindi na, para bang nakakabagot, para bang feeling mo is it's a waste of everything. Like nagpapagod ka lang for what? Buti sana kung kinikita namin at least mayroon kang naitatabi, mayroon kang savings. Pero ang problema, dahil nga sa sobrang lahat ngayon ang bilihin ay napakamahal, para bang yung kinikita mo is not even enough to survive. So it's very stressful. Aside from your problem, it's very stressful. Kaya ano lang tayo, kumbaga, pero para sa akin ngayon kasi yung problema na ganyan ngayon, hindi ko na masyadong iniintindi kasi mas masakit yung nararamdaman ko eh. Hindi ko lang iniintindi, it doesn't matter to me actually kung siguro kung nasa normal life ako, ang problema ko lagi yung financial eh. Pero since this thing happened, parang yung financial sa akin is wala. Kasi alam nyo, pagka nasa ganitong situation ka, ang pera is nothing. Walang yung pera, walang silbi. Ganun pala talaga pagka nawalan ka na ng interest sa buhay mo. Talagang lahat hindi mo ma-appreciate, but I know I keep complaining about my problem, but that's how I feel. Hindi naman ako pwedeng mag-lie sa inyo na, but anyway, intindihan ko naman yung situation kasi nagpa-follow ako. Marami akong pina-follow na katulad namin na tao. Actually sila, maraming mas worse sa amin, mas bitter sa amin, mas maraming, nakikita ko. Pinapanood ko rin sila kasi tinitingnan ko yung ini-experience nila at sa mga na-experience namin ng mga nawalan ng mahal sa buhay, especially yung anak, talagang hindi pala talaga madali. Kaya kailangan humanap ka talaga ng pagkakabisihan, hanap ka ng gagawin. Alam nyo, parang occupied na ako the whole kasi ito video, I'm so glad na lang kasi merong social media. Kasi yung social media, nadadivert yung brain ko dyan. I'm busy sa pagsasagot ng mga comments. Natutuwa lang ako sa mga nangyayari kasi may mga taong, feel din nila yung nararamdaman namin. But that doesn't mean na ini-stress ko sila. I'm pretty sure hindi nyo mararamdaman exact yung nararamdaman namin dahil wala naman kayo sa posisyon ko. I know na lulungkot din kayo, pero aside from that, I'm pretty sure natutuwa din kayo kasi ako yung ako yung taong I will do everything just to survive kasi survivor kami. Laki kasi kami sa hirap kaya alam namin na we can survive. Kaya sa mga taong maraming kung ano-anong na-experience sa buhay, just keep going. Kasi pag hindi mo time kahit anong gawin mo. Ako nga gusto ko bukas wag na ako huminga, pero hindi ko naman time yun. Anong gagawin ko? So I just keep going and going,
Kahit na gusto mong magpahinga na, hindi pwede kasi hindi mo pa time. Kaya sa mga katulad natin na, mag-enjoy na lang kahit na hindi tayo masaya. Pwede naman tayo mag-enjoy. May choice din naman tayong mag-enjoy. So anyway, tingnan nyo naman yung buhay ko dito. Minsan titingin ako dito sa bintana namin. Walang katao-tao dito. Siyempre dito ako nagtatrabaho sa bahay. Hindi katulad sa outside. At least may mga co-worker ka, may mga nagdadrive ka, marami ka nakikita. Ako dito, para akong si ano dito para akong survivors ng mga zombie Parang tinitingnan ko yung outside, parang minsan sabi ko, iniintay ko, ano kaya may biglang lalabas na zombie. Para bang feeling ko nasa may movie ako na bigla na lang, lalo na yung feeling ko na napaka-sad outside, parang ramdam ko wala nang tao, parang ako na lang mag-isa dito sa mundo. Pero ganun talaga kasi um, ang maganda sa akin, marami ako natitipid sa pagtatrabaho sa bahay. Hindi ako, kasi yung pagta-travel mo at pag magastos, yung nagtatrabaho ka sa labas, I'm so happy na lang na binigyan din naman ako ng talent para kumita ako kahit nasa bahay lang ako. Pero actually, ginawa ko lang naman ito dahil sa anak ko. Kasi yung anak ko noon, I'm so scared na dalhin siya sa kahit na sinong tao. Kasi hindi, para bang I don't trust anyone. Wala akong pwedeng, I don't know, parang paranoid ako kasi takot ako talaga na sa dami kasi ng mga nangyayaring mga kung ano-ano sa labas. Para bang, at saka hindi ako taga rito kaya siguro ganun ang nararamdaman ko, ang feeling ko. Kaya hindi nyo ako masisi na, naging paranoid din ako nung malitang anak ko. Parang talagang gagawa ako ng way to stay with my daughter. At saka ako yung mismong mag-take care sa kanya at mag-discipline. Kasi para bang yung mga nagtatrabaho outside, talaga naman wala naman tayong choice and just happen lang na I have talent and I can work from home. But paano kung wala din, di kawawa din ang ang anak mo. Talagang you have no choice but to bring somewhere sa someone kung ano yung afford ng income mo para doon mo dalhin yung anak mo. So kahit papaano lamang na ako doon sa nangyari, pero syempre hindi, wala namang enough talaga. So I end up talagang natutukan ko ng husto yung anak ko. Napalaki ko siya ng alam kong, inaakala kong hindi siya nahihirapan, hindi siya na naargabyado, hindi siya na bubuli, hindi na, what do you call this, she's not in danger, pero wala pa rin. Ganun pala talaga yung buhay. Para bang kung minsan nangyayari, kala mo you're trying everything na para maging tama, pero still it's not, hindi pa rin enough. Parang laging meron at meron pa rin kulang, lagi pa rin hindi tama. Ang hirap talaga, mahirap maging magulang. Kaya proud ako sa mga magulang na they're trying their best para mabigyan nila ng magandang buhay yung mga anak nila. Although wala naman talagang perfect na buhay, wala naman talagang bibigyan ng lahat nasa iyo. So yun lang talaga ang mahirap. Kasi kahit ayusin mo yung buhay mo, kung hindi naman yun yung kapalaran mo, di ganun pa rin. Kaya minsan hanggang ngayon, ang dami-dami ko pa rin question sa buhay kung paano, kung anong nangyari sa buhay ko. Pero like I said, pagdating sa buhay at saka sa health, hindi naman natin control yan. Control ng Diyos yan. Siya lang ang may control sa mga bagay na yun. Ang control lang natin is to, kahit na malungkot tayo, we have choice na mag-enjoy. Yun lang yung control natin. Kahit maraming nakakainis sa buhay mo, control mo yung sarili mo na wag mo nang problemahin. Kahit maraming kang nakikitang ayaw, wala, yun lang. Kasi hindi natin control yung iba. So like I said, ito lang yung araw-araw na buhay ko dito, malungkot. Pero
it's okay. Siguro someday, mapafind ko rin yung peace sa puso ko, sa isip ko. Kaya keep going na lang kami. Wala kaming choice. Actually, itong buhay namin, kami yung mga taong very, very energetic. Marami kaming activities, marami kaming, kahit hindi kami nagtra-travel much dahil hindi naman namin afford yung lahat ng mga luxury sa buhay. But at least, ginagawa namin makulay yung buhay namin kahit na boring-boring dito. Kahit papano, hindi kami nagsasayang ng araw na wala kang ginagawa. Pero ngayon, my goodness, sa morning, paggising ko, kung wala yata akong client, hindi na ako tatayo. Para bang I don't care kung ano yung gagawin ko pa. Pero pinipilit ko ngayon kasi masyado nang mabigat itong katawan ko. Masyado na akong nadidrain ng husto. Tapos, 7 o'clock, para bang pupunta ka na sa bed, para bang anong klaseng buhay yung ganun? Samantalang dati hindi kami pupunta sa bed not until midnight. Kahit na paupo-upo kami dyan, okay lang kami. Kahit pa-walk-walk lang dyan sa mall, okay kami. Pero ngayon, parang lahat nakakatamad. Pero hindi yun maganda. Kaya ngayon, sinasabi ko na naman sa sarili ko, kasi syempre, for almost 3 months akong nag-isolate na naman dito sa bahay. Parang ang hirap-hirap na naman bumalik sa normal kong buhay. So, ngayon, ito na naman, pipilitin ko na naman magbuhay ng, buhay na normal. So, anyway, wala naman akong maikukwento sa inyo ngayon na iba, kasi hindi naman ako nakakalabas. Lumabas ako, at least meron akong isang friend na naka-hangout nung Sunday. At least, that was yesterday. Monday pala kahapon. Kahapon nag-off ako kasi meron akong PT, may doctor's follow-up ako. Everything is good sa aking kamay. Okay naman yung surgery ko, nothing, yung problema. Ang problema na lang is talagang kailangan madiretso ko to. So, pinapatay ako ngayon ng aking PT sa sakit dahil kailangan talaga pala itong pilit-pilitin idiretso. Pero like I said, hindi nyo gugustuhin ito, kaya dapat kayo mag-iingat talaga. Pero hindi ko naman masisisi ang tao. Ako din naman nag-iingat, but still, ganun pa rin. Kaya pagka huwag kayong magmamadali, huwag kayong kung saan nakatingin talagang titingnan nyo yung nilalakaran nyo, at yung sapatos nyo, huwag kayong sasapatos na matigas ang soilas. Talagang ang hirap talagang, doon ako nawala ng balance. But anyway, iba kasi natisod nga kaya wala ka talagang balance, wala ka talagang magagawa, wala akong makapitan, kaya talagang bagsak ako. Kaya anyway, hanggang dito na lang muna. Ito lang yung pinapakita ko sa inyong everyday life ko. At least nakapagtrabaho naman ako ngayon. May isang cancellation kaninang umaga, but ay naglaba ako, nag-edit ako. Marami akong trabaho, hindi ako nauubusan ng trabaho, kaya busy ako. Wala na nga akong time makipagchika sa kapatid ko, sa mga kaibigan ko. Talagang busy ako. Anyway, till next again. At ito, tinatawagan na ako ng asawa ko. Pauwi na yan, uwi na siya. So ako naman magluluto na, kaya I will see you again next time. Sana huwag kayong magsawa sa kakapanood nito. Kahit na papano, I'm trying to share ng pwede nating gawin pag dumating yung mga time na maraming darating na mga pagsubok sa buhay. So anyway, till next again, I will see you again next video. And please, sa mga bago, please subscribe, like, and share, and hit the notification para lagi kayong updated sa aking mga videos. Okay? Maraming salamat uli sa mga nag-follow sa akin, at maraming salamat lalo na sa mga nagbigay sa akin ng
nag-subscribe sa akin. Mga bago kong subscriber, okay? Thank you so much and have a wonderful day to everyone and God bless us all. Take care. Bye.